Noong ika-24 ng Pebrero taong 2022, sinalakay ng Russia ang Ukraine sa isang malaking paglala ng digmaang Russo-Ukrainian, na nagsimula noong 2014. Ang pagsalakay ay malamang na nagresulta sa libu-libong pagkamatay sa magkabilang panig at naging sanhi ng pinakamalaking krisis sa refugee sa Europa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, na may tinatayang 8 milyong katao ang lumikas sa loob ng bansa sa huling bahagi ng Mayo, pati na rin ang 7.8 milyong Ukrainians na tumakas sa bansa noong ika-8 ng Nobyembre taong 2022. Sa loob ng 5 linggo ng pagsalakay, naranasan ng Russia ang pinakamalaking pangingibang bansa mula noong Rebolusyong Oktubre taong 1917. Ang pagsalakay ay nagdulot din ng pandaigdigang kakulangan sa pagkain. Kasunod ng 2014 na Ukrainian Revolution, sinanib ng Russia ang Crimea, at inagaw ng mga paramilitar na suportado ng Russia ang bahagi ng rehiyon ng Donbas ng Timog Silangang Ukraine, na binubuo ng Luhansk at Donetsk Oblast, na nagpasimula ng digmaang pangrehiyon. Noong Marso taong 2021, sinimulan ng Russia ang isang malaking pagtatayo ng militar sa kahabaan ng hangganan nito sa Ukraine, na kalaunan ay nakaipon ng hanggang 170,000 tropa at kanilang kagamitan. Sa kabila ng build-up, ang mga pagtanggi sa mga planong salakayin o pag-atake sa Ukraine ay inilabas ng iba't ibang opisyal ng gobyerno ng Russia hanggang sa araw bago ang pagsalakay. Noong ika-21 ng Pebrero taong 2022, kinilala ng Russia ang Donetsk People's Republic at ang Luhansk People's Republic, dalawang nagpakilalang humiwalay na quasi-state sa Donbas. Kinabukasan, pinahintulutan ng Federation Council of Russia ang paggamit ng puwersang militar at pinasok ng mga tropang Ruso ang magkabilang teritoryo. Nagsimula ang pagsalakay noong umaga ng ika-24 ng Pebrero, nang ipahayag ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang isang espesyal na operasyong militar na naglalayon para sa demilitarisasyon at denazification ng Ukraine. Sa kanyang talumpati, itinaguyod ni Putin ang mga irredentist na pananaw, hinamon ang karapatan ng Ukraine sa pagiging estado, at maling ay nagsabing ang Ukraine ay pinamamahalaan ng mga neo-Nazi na umusig sa etnikong minoryang Ruso. Makalipas ang ilang minuto, tumama ang mga missile, rocket at airstrike sa buong Ukraine, kabilang ang kabisera ng Kyiv, na sinundan ng isang malaking pagsalakay sa lupa mula sa maraming direksyon. Ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay nagpatupad ng batas militar at isang pangkalahatang mobilisasyon. Ang mga pag-atake ng Russia ay unang inilunsad sa hilagang harapan mula Belarus patungo sa Kyiv, hilagang silangang harapan patungo sa Kharkiv, timog na harapan mula sa Crimea, at timog silangang harapan mula sa Luhansk at Donetsk. Ang pagsulong ng Russia patungo sa Kyiv ay natigil noong Marso, kung saan ang mga tropang Ruso ay umatras mula sa hilagang harapan pagsapit ng Abril. Sa timog at timog silangang mga harapan, nakuha ng Russia ang Kherson noong Marso at pagkatapos ay ang Mariupol noong Mayo pagkatapos ng pagkubkob. Noong ika-19 ng Abril, naglunsad ang Russia ng panibagong pag-atake sa rehiyon ng Donbas, kung saan ganap na nabihag ang Luhansk Oblast noong ika-3 ng Hulyo. Ipinagpatuloy ng mga puwersang Ruso ang pagbomba sa parehong mga target ng militar at sibilyan na malayo sa frontline. Ang mga puwersang Ukrainian ay naglunsad ng mga kontra-offensiba sa timog noong Agosto, at sa hilagang silangan noong Setyembre, matagumpay na nakuhang muli ang karamihan ng Kharkiv Oblast. Di nagtagal, inihayag ng Russia ang iligal na pagsasanib ng 4 na bahagyang sinasakop na mga oblast ng Ukrainian. Sa kurso ng Southern Counter-Offensive, nabawi ng Ukraine ang lungsod ng Kherson noong Nobyembre. Ang pagsalakay ay nakatanggap ng malawakang internasyonal na pagkondena. Ang United Nations General Assembly ay nagpasa ng isang resolusyon na kumundena sa pagsalakay at humihiling ng ganap na pag-alis ng mga puwersang Ruso. Inutusan ng International Court of Justice ang Russia na suspindihin ang mga operasyong militar at pinatalsik ng Council of Europe ang Russia. Maraming bansa ang nagpataw ng mga parusa sa Russia, gayon din sa kaalyado nitong Belarus, na nakaapekto sa ekonomiya ng Russia at sa mundo, at nagbigay ng humanitarian at military aid sa Ukraine, na may kabuuang mahigit $80 billion mula sa 40 bansa noong Agosto taong 2022. Naganap ang mga protesta sa buong mundo. Ang mga nasa Russia ay sinalubong ng malawakang pag-aresto at pagtaas ng censorship ng media, kabilang ang pagbabawal sa mga salitang digmaan at pagsalakay.
Mahigit 1,000 kumpanya ang huminto sa Russia at Belarus bilang tugon sa pagsalakay. Ang International Criminal Court ay nagbukas ng investigasyon sa mga krimen laban sa sangkatauhan sa Ukraine mula noong 2013, kabilang ang mga krimen sa digmaan noong 2022 na pagsalakay. Ukraine, kasama ang sinanib na Crimea sa timog at dalawang nagpapakilalang separatistang republika sa Donbas sa silangan kasunod ng mga protesta ng Euromaidan at Revolution of Dignity na nagresulta sa pagtanggal sa maka-Russia na presidente na si Viktor Yanukovych noong Pebrero taong 2014, sumiklab ang kaguluhang maka-Russian sa silangan at timog na bahagi ng Ukraine. Kinuha ng mga sundalong Ruso na walang insignia ang mga estratehikong posisyon at infrastruktura sa teritoryo ng Ukrainian ng Crimea, at inagaw ang parliament ng Crimean. Inayos ng Russia ang isang kontrobersyal na referendum, na ang kinalabasan ay para sa Crimea na sumali sa Russia. Ang pagsasanib ng Russia sa Crimea ay sumunod noong Marso taong 2014, pagkatapos ay ang digmaan sa Donbas, na nagsimula noong Abril taong 2014 sa pagbuo ng dalawang separatist na quasi-state na suportado ng Russia, ang Donetsk People's Republic at ang Luhansk People's Republic. Ang mga tropang Ruso ay kasangkot sa labanan. Ang mga kasunduan sa Minsk na nilagdaan noong Setyembre taong 2014 at Pebrero taong 2015 ay isang bid upang ihinto ang labanan, ngunit paulit-ulit na nabigo ang mga tigil putukan. Lumitaw ang isang pagtatalo tungkol sa papel ng Russia, nakita ng mga miyembro ng Normandy Format na France, Germany, at Ukraine ang Minsk bilang isang kasunduan sa pagitan ng Russia at Ukraine, samantalang iginiit ng Russia na dapat direktang makipagnegosasyon ang Ukraine sa dalawang separatist na republika. Noong 2021, tinanggihan ni Putin ang mga alok mula kay Zelensky na magdaos ng mataas na antas ng mga pag-uusap, at pagkatapos ay inendorso ng gobyerno ng Russia ang isang artikulo ni dating Pangulong Dmitry Medvedev na nangangatwiran na walang kabuluhan ang pakikitungo sa Ukraine habang nananatili itong isang vassal ng US. Ang pagsasanib ng Crimea ay humantong sa isang bagong alon ng nasyonalismong Ruso, kung saan ang karamihan sa kilusang neo-imperial ng Russia ay naghahangad na isama ang higit pang lupain ng Ukrainian, kabilang ang hindi kinikilalang Novorossiya. Nagtalo ang analyst na si Vladimir Sokor na ang talumpati ni Putin noong 2014 pagkatapos ng annexation ng Crimea ay isang de facto na manifesto ng Greater Russia Irredentism. Noong Hulyo taong 2021, inilathala ni Putin ang isang sanaysay na pinamagatang, On the Historical Unity of Russians and Ukrainians, na muling nagpapatunay na ang mga Russian at Ukrainians ay isang tao. Inilarawan ng Amerikanong mananalaysay na si Timothy Snyder ang mga ideya ni Putin bilang imperialismo. Inilarawan ito ng British na mamamahayag na si Edward Lucas bilang historikal na revisionismo. 80, napansin ng iba pang mga tagamasid na ang pamunuan ng Russia ay may baluktot na pananaw sa modernong Ukraine at sa kasaysayan nito. Noong Marso at Abril taong 2021, sinimulan ng Russia ang isang malaking pagtatayo ng militar malapit sa hangganan ng Russo-Ukrainian. Ang pangalawang build-up ay sinundan mula Oktubre taong 2021 hanggang Pebrero taong 2022, sa parehong Russia at Belarus. Ang mga miyembro ng gobyerno ng Russia ay paulit-ulit na itinanggi na may mga planong salakayin o salakayin ang Ukraine, kabilang ang tagapagsalita ng gobyerno na si Dmitry Peskov noong ika-28 ng Nobyembre taong 2021, Deputy Foreign Minister na si Sergei Ryabkov noong ika-19 ng Enero taong 2022, Russian Ambassador sa US Anatoly Antonov noong ika-20 ng Pebrero taong 2022, at Russian Ambassador sa Czech Republic Alexander Smitsky noong ika-23 ng Pebrero taong 2022. Ang punong tagapayo ng pambansang seguridad ni Putin, si Nikolai Patrushev, ay naniniwala na ang kanluran ay nasa isang hindi ipinahayag na digmaan sa Russia sa loob ng maraming taon. Ang na-update na diskarte sa pambansang seguridad ng Russia, na inilathala noong Mayo taong 2021, ay nagsabi na ang Russia ay maaaring gumamit ng mapuwersang pamamaraan upang iwasan o maiwasan ang mga hindi magiliw na aksyon na nagbabanta sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Russian Federation. Sinasabi ng mga mapagkukunan na ang desisyon na salakayin ang Ukraine ay ginawa ni Putin at ng isang maliit na grupo ng mga lawin ng digmaan sa panloob na bilog ni Putin, kabilang si Patrushev at Ministro ng Depensa ng Russia na si Sergei Shoigu. Sa ikalawang pagtatayo,
hiniling ng Russia na ang US at NATO ay pumasok sa isang legal na umiiral na kaayusan na pumipigil sa Ukraine na sumapi sa NATO, at alisin ang mga multinasyonal na puwersa mula sa mga estadong miyembro ng Eastern European ng NATO. Nagbanta ang Russia ng isang hindi tiyak na tugon ng militar kung ang NATO ay sumunod sa isang agresibong linya. Ang mga kahilingang ito ay malawak na nakikita bilang hindi mabubuhay. Ang mga bagong miyembro ng NATO sa gitnang at silangang Europa ay sumali sa alyansa dahil mas gusto nila ang kaligtasan at pang-ekonomiyang mga pagkakataon na iniaalok ng NATO at EU, at ang kanilang mga pamahalaan ay humingi ng proteksyon mula sa Russian irredentism. Ang isang formal na kasunduan upang pigilan ang Ukraine sa pagsali sa NATO ay labag sa patakaran ng bukas na pinto ng kasunduan, sa kabila ng hindi masigasig na tugon ng NATO sa mga kahilingan ng Ukrainian na sumali. Sina Emmanuel Macron at Olaf Scholz ay gumawa ng kani-kanilang pagsisikap na pigilan ang digmaan noong Pebrero. Nakipagkita si Macron kay Putin ngunit nabigo siyang kumbinsihin na huwag magpatuloy sa pag-atake. Binalaan ni Scholz si Putin tungkol sa mabibigat na parusa na ipapataw sakaling salakayin niya ang Ukraine. Si Scholz, sa pagsisikap na makipag-ayos sa isang kasunduan, ay sinabi rin kay Zelensky na talikuran ang mga hangarin na sumali sa NATO at magdeklara ng neutralidad. Gayunpaman, sinabi ni Zelensky na hindi mapagkakatiwalaan si Putin na panindigan ang naturang kasunduan. Ang address ni Putin sa bansa noong ika-24 ng Pebrero magagamit ang mga subtitle sa Ingles. Ilang minuto pagkatapos ng anunsyo ni Putin, nagsimula ang pagsalakay. Noong ika-24 ng Pebrero, bago mag-5 AM oras ng Kyiv, inihayag ni Putin ang isang espesyal na operasyong militar sa bansa at epektibong nagdeklara ng digmaan sa Ukraine. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Putin na wala siyang planong sakupin ang teritoryo ng Ukrainian at sinuportahan niya ang karapatan ng mga mamamayang Ukrainiano sa sariling pagpapasya. Sinabi niya na ang layunin ng operasyon ay upang protektahan ang mga tao sa rehiyon ng Donbas na karamihan ay nagsasalita ng Ruso na maling iginiit niya na, sa loob ng 8 taon na ngayon, ay nahaharap sa kahihiyan at genocide na ginawa ng rehimeng Kyiv. Sinabi ni Putin na hinanggad ng Russia ang demilitarization at denazification ng Ukraine. Sa loob ng ilang minuto ng anunsyo ni Putin, ang mga pagsabog ay iniulat sa Kyiv, Kharkiv, Odessa, at sa rehiyon ng Donbas. Ang isang umano'y nag-leak na ulat mula sa loob ng FSB ay nag-claim na ang intelligence agency ay hindi alam ang plano ni Putin na salakayin ang Ukraine. Kaagad pagkatapos ng pag-atake, idineklara ni Zelensky ang batas militar sa Ukraine. Sa parehong gabi, iniutos niya ang isang pangkalahatang pagpapakilos ng lahat ng mga lalaking Ukrainiano sa pagitan ng 18 at 60 taong gulang na ipinagbabawal na umalis sa bansa. Ang mga tropang Ruso ay pumasok sa Ukraine mula sa hilaga sa Belarus patungo sa Kyiv, mula sa hilagang silangan sa Russia patungo sa Kharkiv, mula sa silangan sa Donetsk People's Republic at Luhansk People's Republic, at mula sa timog sa Crimea. Ang mga kagamitan at sasakyan ng Russia ay minarkahan ng puting Z militar na simbolo, isang hindi Cyrillic na titik, na pinaniniwalaan na isang hakbang upang maiwasan ang friendly fire.